Okay, magandang gabi muli mga kababayan at aking mga tagapagsubaybay. Nandito na naman tayo sa oras ng ating chikahan para sa katotohanan ng mga isiniwalat ng mga dissidents lalo na ng Arlenstone na ito. So kagabi mga kababayan, ang ganda ng usapan no sa talk show ng aking mga kasamahan dito na mga full-time worker na kakilala ni Arlenstone. Kaya first time namin yon kagabi na kami ay nagkikita dito sa social media para ipahayag ang totoong pagkatao ng mga sinungaling na ito. Kaya ngayong araw mga kababayan, meron tayong mga preskong pasabog. Mainit-init pa. Kaya exciting palagi ang ating live ngayon sa ating mga vlog. Kaya dapat pasabugin na lahat ang dapat pasabugin. Okay? Galing sa mga sinungaling na mga dissidents. Shout out sa mga dissidents dyan, out there, na mga kasamahan ng mga sinungaling. Lalo na ikaw, Arlenstone, na spokesperson sa mga demonyo na galing dito sa loob ng mga kawatan, mga unod-non, mga tomboy. Arlenstone, makinig ka. Kami na nasa kingdom, matagal ng panahon kaming nanahimik. Alam nyo yan, mga kababayan? O di ba, mga kapatiran ko sa buong Kingdom Nation, ang tagal-tagal nating nanahimik, no? Ang tagal-tagal nating nanahimik dahil sa pagtuturo ng ating mahal na pastor na love your neighbor, love others, even love your enemy. Kaya ganyan po kami tinuruan dito. At saka, ikaw, Arlenstone, gina-pray ka pa namin. Ha? Pinagdadasal ka pa namin, Arlenstone. Pero anong ginagawa mo? Mas nakikinig ka sa mga kasinungalingan ng mga alipores na Lucifer na galing dito sa loob. Yung mga magnanakaw sa kaba ng kingdom, yung mga mukhang pera, yung mga pastoral kuno na mga makalaman na walang ibang ginagawa dito sa loob, kundi mga gawain sa laman, shame on you. At kayo, Rappler, at iba pa mga bayaran na mainstream media, palagi ninyong sinasakyan ang mga false accusation, di ba? Dahil paborito ninyo yung mga false accusation, mga fake news, mga false allegation, mga negative issues na puro kasinungalingan. Paborito ninyo yan. Bakit? Bakit paborito ninyo yan? Dahil mga bayaran din kayo. 'Di ba? Anong purpose ninyo, 'di ba? Para magkapera kayo, para bayaran kayo, para sumikat kayo. Lalo na pag ang gagamitin na pangalan ay pangalan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya tiyak na tiyak kayong sisikat kayo, 'di ba? Mga Mr. Media, sanay kayong mudmuran kayo ng pera. Ganyan kayo kababaw. Kayo na nasa Senado, lalo na ikaw, Senator Risa Hontiveros, ma'am, may pa-preskon ka pa. Mga bulok ang imong mga witnesses, ma'am, mga mukhang pera, mga bayaran na mga sinungaling. Paipal ka? Mahilig ka mo sa usaw, madam. Isa ka ring bulok, di mo ginamit yung utak mo, ma'am. Bakit? Kasi na-scam ka sa mga witnesses mo na walay mga credibility. Mga buriton, mga butbuton, mga sinungaling. Yan pa ang mga magnanakaw sa kaban ng kingdom. May pahiring-hiring pa kayo dyan sa Senado? Ano kayo? Korte? Dalhin ninyo sa korte ang lahat ng inyong mga reklamo. Dalhin ninyo sa korte ang lahat ng inyong mga reklamo. Dahil doon namin kayo haharapin. Okay? Kaya, kayong mga nagpapahiro dyan, mga kasama ni Snakehead, maghulos-dilis kayo. Kasi kayo yung mga mukhang bayaran, mga mukhang pera. Mga mukhang pera kayo. Kaya nga, 'di ba? 'Di ba?
naglayasan kayo kaagad, pumunta agad kayo doon sa Amerika, at anong ginagawa niyo doon, 'di ba? Nagpapa-asylum agad kayo, 'di ba? Kasi inuto niyo rin doon yung mga nandoon, 'di ba? O 'di ba? Mga uto-uto rin sila 'no? Kaya nagpapa-asylum kayo doon para meron kayong protection dahil alam ninyo na dito sa kingdom ang laki-laki ng kaso ninyo dahil mga magnanakaw kayo, mga magnanakaw, mga mga ginagawa ninyo dito, mga kabulastugan. Akala ninyo wala kaming ebidensya? Marami kaming ebidensya. Marami kaming ebidensya sa inyo. Pa-testimony pa kayo. Yang mga testimony ninyo na iniwan nyo dito, ganyan kayo. Ganyan kayo ka mga manggagamit. 'Di ba? O ikaw, Ma'am Risa Hontiveros, 'di ba? Na-scam ka rin sa mga witness mo. Walay mga credibility. I-check mo ang mga kredibilidad ng inyong mga witness, ma'am. Mga sinungaling. Paimbestigahan nyo kami sa Senado. Kayo nga kayo dyan, dami-dami yung mga kaso na di pa ninyo naharap at nasagot sa harap ng mga sambayan ng Pilipino. Kung kukuha ka ng witness, yung marami pa sa amin na nagsasabi ng katotohanan. Dahil yung mga witness mo, madam, puro mga sinungaling. Bakit? Binayaran din ba kayo? Ha? Nagtatanong lang po. Magkano ang mga pabuya ninyo? Nagtatanong lang. Anong plano ninyo, madam, sa sunod na eleksyon? Pasikat ka muna ngayon, ha, madam? Pero baka mapahiya kayo at wala nang buboto sa inyo dahil one-sided kayo. Dahil sa inyong mga personal na mga plano, personal ninyo na mga agenda, Ma'am Hontiveros, kung tutuko kang may utak at matalino, paki-check sa mga kredibilidad ng inyong mga witnesses kung saan nabasurahan ninyo yan mga pinagpupulot. Di ako matatakot kakasuhan ng libel kung may sasabihin laban sa inyo. Bring it on! Dahil ako ang nagsasalita ng katotohanan. Wala akong kinatatakutan dahil ang alam ko, ako ay nasa katotohanan kaysa mga pinagsasabi ng mga witness mo, madam. Ikaw, Arlene Stone, nandito ang mga bata na galing sa Usami sa panahon mo na 'di ba coordinator ka? Inangkin mo yan na coordinator ka doon. Nandito sa amin ngayon yung mga bata na nakurap ang kanilang mga utak dahil sa makabulustugan ginagawa mo. Baka gusto mong interviewin sila, Ma'am Hontiveros. Baka gusto nyo silang interviewin. Ikaw, Arlene Stone, 'di ba? Nagmamakalinis, parang malinis ka rin. Hindi mo naalala yung mga pinagagawa mo doon sa Usamis na ikaw ang coordinator doon? Handang-handa silang tumayo sa inyong harapan. Huwag mo hintayin, Arlene Stone, na lahat-lahat mayagyag dito sa social media ang lahat ng pinaggagawa mong mabaho dito sa loob ng kingdom. Daghan kaayo ka og mga bakak, mga kasinungalingan. Huwag mo hintayin na kaming lahat magyagyag sa mga baho mong pinaggagawa dito sa loob. Kay akala nyo, wala kaming ebidensya, kompleto kami og ebidensya sa inyo ha. Kayo, puro lang kayo istorya, wala kayong ebidensya. Kaya maskin saan tayo na korte mag-abot, handa kaming harap sa inyo. Yung totoong korte na hindi binabayaran. Sinira mo si pastor, pati ang buong Kingdom Nation, mga full-time worker, mga kingdom members, sinira mo kami para sa ano? Sa plano ninyo? Dahil mga mukhang pera kayo? Ano ang nasa likod ninyo? Sino? Sino ang nasa likod ninyo? Yan bang scammer na si Sher Bandari na yan? Na mabaho og ilok? Unggoy yan noon? Taong grasa sa Singapore?
Napunta lang yan sa kingdom dahil kay pastor, ginawang mukhang tao pero animal kang scammer ka na si Sir Bandari ka. Unsa, Arlene Stone? You paint us black for you to appear white? Shame on you, Arlene Stone. Ang mga lalaki na binibiktima mo sa loob dahil sa iyong mga makalaman na gawain, huwag mo hintayin na silang lahat mag-testify sa harapan ninyo at sa buong sanlibutan. Kompleto og ebidensya yan, Arlene Stone. And for your information, mga kababayan ko, at sa lahat ng mga nakikinig sa akin, gusto kong sabihin sa inyo na dito sa Kingdom Nation, si Pastor Apollo Sikibuloy, grabe mo protect og mga babae. Grabe mo respeto ng mga babae. Na ang mga babae ay hindi mapapahiya. Lahat ng babae dito sa kingdom, tinuruan kami ni pastor na magiging dignified women na kaya kaming humarap sa buong sanlibutan. Ang aming pagkababae, hindi madudungisan. Ganyan si pastor magproteksyon sa amin. Tapos ikaw, Arlene Stone, ginagawan mo kami ng kasamaan, beyond redemption ka na, Arlene Stone. Kahit kunting respeto wala nang natira sa'yo, demonyo ka na rin, pareho sa amo mong si Snakehead. Yan sila Desiree, yan sila Isang, sila Loren, at marami pang makapag-testify sa'yo. Mula nung nandito ka sa loob, hanggang lumabas ka at hanggang bumalik ka na, kompleto, Arlene Stone. Ang storya, baka ikaw nakalimot ka kung gaano ka kasama, mamita, maghunos dili ka. Ako ang naawa sa iyo. Grabe, grabe ang ginagawa mo ngayon. Motivated ka masyado sa kademonyuhan. Dahil ba nasa likod mo si unggoy na mabahong kilik-kili na si Snakehead? Mabibilang nyo kaya kami? Kung kaming lahat magpapatotoo, lahat ng kasinungalingan ninyo at kabutihan sa taong ginagawa ninyo ng kasalanan? Hoy, Arlene Stone, gamitin mo utak mo, day! Giuto-uto ka anang grupo ni Snakehead. Siya nga di nga nag-expose sa kanyang sarili. Hindi nyo ba yan napapansin? Hoy, gamitin ninyo utak ninyo. Kayong mga former full-time worker. Scammer yan. Wala nga yang pinirmahan kahit isang document sa inyong mga sinungaling na mga accusations. Walang pinirmahan yan kahit isang document sa inyong mga allegation na mga ginabaton nyo kay pastor. Tinuruan lang kayong magsinungaling dahil master yan sa pagka-scammer. Bakit wala siyang pinirmahan? Gamitin yung utak nyo. Dahil pagdating ng panahon, i-deny niya kayong lahat. Maghugas kamay yan, tapos kayo na mga ugok na mga nagpaggamit na mga former full-time worker sa scammer na yan. Nag-expose kayo, lalo na ikaw, Arlene Stone. Ga-expose ka kunyari, matapang kayo mo file o mga kaso kunyari. Kayo ang mga kawawa. Kung kayo hanggang sa huli magpapauto kayo. Kayo na mga nagpahiro-hiro, nagpagamit kay Snakehead, wala kayong utak. Yang Snakehead na yan, ambisyoso yan. Dito pa lang yan sa loob, kasama namin yan. Gusto yang maghari dito sa kingdom. Ambisyoso, babahong ilok. Pweh! Kakadiri kang Snakehead ka. Kaya pagdating ng panahon, matalo man talaga kayo. Akala ninyo, nagdahom talaga kayo sa kaso. Kapuro kasinungalingan yung mga pinag-aakusan ninyo. Pikatan lang mo anang si Sher Bandare. Sisibat yan, pupunta na yan ng imperno sa Nepal.
kay wala yan pinirmahan ng mga dokumento. Gigamit lang kayong mga former worker. Nagpaugok-ugok kasi kayo. Nagpauto kayo, lalo na ka Arlinstone. Ngayon, enjoy mo, witness, expose, kay mga gipang bayaran kayo. Kawawa naman kayo, nabubuhay kayo ng mga bayad ng mga kasinungalingan ninyo. Kawawa kayo, no? Kawawa kayo, nabubuhay kayo sa mga bayad para kayo magsinungaling. Mga hudas, mga kawatan, pero hintayin nyo ang panahon. Hintayin nyo ang panahon ninyong mga traidor. Ang gaba, ang karma, gagapang yan sa inyong mga pamilya, scammer, at mga traidor kagaya nyo. Yang si Sher na snakehead, mabahong kilikili, unggoy sa Nepal, yan ang magpapahamak sa inyo. Kay laking scammer yan. Kunyari kayong bold magsalita sa social media, lalo ka na Arlinstone, dahil akala niyo hindi kami kikibo. Kunyari kayo ang totoo, dahil di kami nagsasalita, pag sure mo, mga ugok, wala nyo gigamit inyong mga utak. Ngayon, panahon na namin magsalita sa lahat ng inyong mga kasinungalingan ninyo para malalaman ng buong madla ang inyong mga pagkaugok at pagkasinungaling. Pagka-scammer! Kaya itong mga ipinanganak na mga hinayupak, hanggang saan ang pagkahayop ninyo, mga sinungaling? Hindi kami hihinto para ipaalam sa lahat sa buong mundo ang mga pinaggagawa ninyo. Okay? Kaya sa atin, mga kababayan, itong mga grupo na ito yung mga galing dito na mga traidor. Ang laki-laki na mga ninakaw yan sa kaba ng kingdom. Kaya nagsilayasan yan. Pumunta ng Amerika, nagpapasaklolo, humingi ng asylum kasi ayaw nila na sila ay haharap sa kanilang kaso dito laban sa kingdom, sa kanilang mga pinaggagawa. Kaya mga kababayan ko na mga tagapakinig, yan ang kanilang mga ginagawa. Yan ang mga scammer na galing dito sa loob. Mga traidor. Wala nga yan mga sacrifices. Pero sila pa ang mga nagatraidor. Kaya, di ba? No, napakasarap ng ating pasabog ngayon, mga kababayan. Okay? Kaya ngayon, palagi tayong magpapasabog ng mga pinaggagawa ng mga demonyo na ito. Kaya hanggang sa susunod muli ng mga pasabog, magkita-kita tayo, mga kababayan ko, at sa lahat ng mga mahal kong mga kapatiran sa buong Kingdom Nation. Ito na ang panahon ngayon na mag-ingay tayo laban sa mga kasinungalingan ng mga demonyong ito. Ginugulo nila tayo, samantala napakabuti natin, gumagawa tayo dito sa mga gawain para sa dakilang Ama, sa pagpapalaganap ng kabutihan ng buong sanlibutan. Itong mga ito ang mga demonyo na nagpapagulo. Kaya sa susunod, magkikita po tayo. Okay? Good evening and good day. God bless everyone sa lahat ng aking tagapagsubaybay. Mga mahal kong mga kapatiran sa Kingdom Nation, di tayo hihinto. Laban natin itong lahat. Okay? Bye-bye and God bless.